Panginoon. Alam ba nyo na yung bawat indak sayo natin sa ating Panginoon nagre-release ng sakit, nagre-release ng lungkot, di ba? Habang sumasayo kayo sa Panginoon, lumalakas tayo, di ba? Amen. Palakpakan ng mga hindi nahiya at malayang sumayaw sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Ang sarap sumayaw sa presensya ng ating Panginoon. Ayan. Sige, tumayo tayo muli para basahin natin ang ating tatalakayin sa hapon na ito. Nakukuhain natin sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 3 at basahin natin ng sabay-sabay. Sige. Verse 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Nakita niyo na? Okay, let's read it together. Siguro basahin ko sa Tagalog. You can read even sa English. Sige. Okay, verse 1. Kung ako ay magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat ako'y walang pag-ibig, ako ay naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Verse 2. Though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, I have not charity, I am nothing. 3. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be poor and have not charity, it profited me nothing. Purihin ang salita ng Panginoon. Sige, makakaupo na tayo. Ayan, ang topic ng ating tatalakayin sa ngayon ay ating papamagatan, the great requirement. The great requirement. Ang sabi nga sa ating introduction, in 1 Corinthians chapter 13, the Apostle Paul is writing to a church. They were gifted, yung mga
mga believers sa church, they are gifted. They were busy and they were intense, but they were also divided and arrogant. No? But Paul stops them in their tracks to explain that in the kingdom of God, love is multiplier. At dito sa 1 p.m., love is multiplier. Amen? Kaya nga tayo ay minumultiply ng Panginoon. But God always remind us how to have the great requirement in serving the Lord. So, in summarize nga, ito na in 1 Corinthians 13, verse 1 to 3, emphasize that spiritual gifts, great faith, profound knowledge, and extreme sacrifices, including martyrdom or total generosity, are meaningless, empty, and profit nothing if not motivated by love. Are you there with me? Kahit gifted tayo, kahit marami tayong kaalaman, at ibigay man natin ang ating katawan, no? I-burn na natin ang katawan natin to sacrifice, ay maging martyr man tayo sa paglilingkod, if it is not motivated by love, is nothing. Are you there with me? Amen. It's nothing. So, such action are merely noises, self-serving, and devoid of spiritual value. Now, sabi nga sa Bible, describes our primary types of love. Meron tayong mga 4 kinds of love. Ano-ano ba yung 4 kinds of love na iyon? And the Bible gave us agape. Yung agape, yun yung unconditional sacrifice love, di ba? Nang ibigay ng ating Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang buktong na anak na si Jesucristo bilang gift or gantimpala sa atin, tinanggap natin siya para tayo magkaroon ng buhay at ganap at kasiyasiya. No, nagkaroon tayo ng buhay, bagong eternal life. No, at sabi nga sa Gentile, that they only to steal and kill and destroy, but Jesus came that we may have life and have it abundantly. So doon yung John 3:16 ay sabi nga doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So ito yung pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat na ini-offer niya ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Yun yung hindi matawarang pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin. Bakit pa tayo ay narito? It is because He offers on life. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, yung ating kasalanan ay kanyang pinuha. He paid the price, He paid the price for our sins. Hanggang tayo ay ngayon nakakaranas tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. That is agape love. Unconditional love. At number 2, yung philia, padadaanan lang natin. Yung phileo means friendship or brotherly love. Yun yung phileo. At ang storge o storge, yun yung family o dun sa mag-asawa. No? Ito yung the love of the family. At ang eros is a desire or craving for physical attraction. That is eros. No? So dito, ang ating, ano ba yung pinaka-great requirements? Ang sabi nga doon sa verse ng sabi sa Corinthians, 1 Corinthians 13:13, sabi, and now these three remain, faith, hope, and love. Pero ang greatest daw, ano daw ang greatest? The greatest is love. Yan. So ito yung great requirements. This is the great, I'll give you 3 great requirements. Number 1, yung eloquence. I thank you. Thank you, Mira. Eloquence without love is empty. Thank you. Or persuasive. Yung sa kanyang, katulad ng halimbawa, isang preacher, full of power siya, no? Kaya nga lang, makikita mo na wala ka naman love na makikita. Is nothing pa rin, no? Ito yung sinasabing eloquence without love is empty. Ang sabi nga sa verse 1, doon pa rin tayo dahil sa 1 Corinthians sa verse 1, ang sabi doon, if I speak in tongues of men and of angels, but have not love. Di ba? Kahit na siya ay mag-speaking in tongue, kahit bit of men and angels, but have no love, I am noisy gong and clanging cymbal. Amen? So, the Corinthians obsessed over the glamorous gifts. Full of gifts ang Corinthian church. No, full of gifts. Sabi, obsessed over the glamorous, especially speaking in tongues. They know how to speak in tongues.
They thought that if they sounded spiritual, they were spiritual. No? And we live in an age of personal brands and social media platforms, di ba? Diyan makikita, nagpo-post tayo, mara tayong mga nakikita. We excel or crafting the perfect Christian response or winning theological debate online. Minsan meron pa mga nakikipag-debate, makasalubong mo din yung mga Jehovah, talagang ang tatalino nila, no? Makikipag-debate sa iyo na talagang ipakikita niya kung ano yung talagang paglalaban niya kung anong meron sila, no? Pero kung hindi mo naman makikita ang land, hindi ka pa rin niya mawiwin. So if you share like that with arrogance, wala pa rin yun. Kung hindi mo kakitaan ng pag-ibig. So, but Paul warned us, if your words aren't seasoned with love, they aren't truth, they are just an annoyance. Minsan, naiinis ka lang. Di ba? Di ba ganun pagka meron gustong mag-share sa iyo, tapos hindi mo makita na meron siyang pag-ibig na bakit gusto kanyang mawin, gusto niyang maakay sa Panginoon. Pagka nakikita mong pag-ibig, mahihikayat ka na pumunta. Are you there with me? Pero kung mainis ka lang pagka makikita mo, talagang didibati, alam mo ba, yung aming Diyos, gano'n. So instead na sumama sa Kanya, hindi ka sasama. Bakit? They speak with arrogance. So kinakailangan, tayo mga lingkod ng Panginoon, we need to speak with love. Amen. We need to speak with love. Kaya nga sabi ni Pablo, but Paul warn us, if your words aren't seasoned with love, they aren't true, they are just an annoyance. Sabi ni Pablo, before you speak us, I am trying to be heard. Sabi niya. So, we love because ang ating Panginoon, nagmahal tayo. Bakit ba tayo nagmahal? Sino ba ang unang nagmahal sa atin? Di ba? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Amen. Amen? So, bakit pa tayo narito na nagmamahal? Kasi una tayong minahal ng ating Diyos amang nasa langit. Kaya nga dahil sa ating mga kasalanan, love covered the multitude of sins. Yung ating lahat ng kasalanan, ikinover yun na nag-iisang Panginoon Jesucristo dahil sa pag-ibig niya sa atin, ini-offer niya ang kanyang buhay. At narito tayo ngayon na nakakaranas ng malayang sumayaw. Woo! Diba? Malayang sumigaw. So, kahit marami tayong mga problema, meron tayong mga nararamdaman still, we put God first. Bakit? Because we love God. And because we love God, He first loved us. Kaya nga tayo narito, paganda tayo ng paganda, kahit sabihin ng payaman ng payaman. Are you there with me? And we pray for the more wisdom that comes from the Lord. And kung tayo laging nakikinig ng salita ng Panginoon, God added wisdom in our life. Amen? Kanina nga, sabi nga, yung aming, yung kanta na, sa 9 AM naman, asking for the vision. So kasi, people perish without vision. But vision perishes without people. Kaya kinakailangan, yung vision na na nag-aantay sa iyo, you must act for that vision. Are you there with me? So maaaring binigyan ka ng vision ng Panginoon, but still, you don't want to act. Action speak louder than and kung wala ka rin action, ay patay ang ating pananampalataya. Kaya kinakailangan, if you want to reach, if you want to reach or to get that vision, act, no? Kinakailangan ay kumilos tayo. Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Is God gave you the vision that God will use you for something in a special task, then you have to work on that. But you have to move with love. Alam niyo si David, he always inquire of the Lord. Alam ni David, kahit nasabihin mong maraming mga nasasalamuha si David, kahit ang sarili niyang anak, inaagawan siya ng trono, pero si David, he always inquire of the Lord. Lagi siyang nagmumungkahi. O, anong Tagalog ba yun? Minumungkahi o humihingi ng advice sa Panginoon. Inquire na lang, mas maganda pa. He inquire always sa ating Panginoon. Kaya dapat tayong ganun. Lagi tayong magtatanong sa Panginoon, Lord, gagawin ko ba ito o hindi? And if you are ready and if it is the will of God, sasabihin ng Panginoon, pursue. And I will be with you. Sasamahan kita, saan ka man magpunta, you need to pursue. You don't need to go. You don't need to afraid. You don't need to worry.
As long as that you know and you are walking according to the will of God, at alam mo na yung pinagagawa ng Panginoon, pursue. Amen? Amen. Yun ang ating number 1. Number 2, knowledge without love is empty. Kaalaman ng walang pag-ibig ay hungkag. Kaalaman ng walang pag-ibig ay empty. Kaalaman ng walang pag-ibig ay wala talaga. Nothing. Di ba? Ang sabi doon sa verse 2, if I have prophetic powers, kahit siya ay merong prophetic powers, di ba, merong mga lingkod ng Panginoon, nakikita ko sa iyo na ikaw ay lilipad. Nakikita ko sa iyo na ikaw ay, ang iyong business ay mananagumpay ka. Magkakaroon ka ng bahay at lupa, kaya pagbutihin mo, di ba? They will know your future. Bakit nakikita niya? Meron mga pastor na gano'n, nakikita ko ikaw, bukas magkakaroon ka ng bahay at lupa, no? Mananalo ka, di ba? May mga gano'n, di ba? So, pero ang sabi dito sa verse 2, and if I have prophetic powers and understand all the mysteries and knowledge, and if I have all faith, kung meron akong mga pananampalataya, no, to remove mountains, no? To remove mountains, but have not love, I am nothing. Mapatalon ko man yung bundok sa karagatan, no? Ano man ang magawa ko kahit himalat kababalaghan, kung wala akong pag-ibig, wala pa rin. Diba? So ang sabi doon, Paul moves from what we say that we know and do. Notice the scale of these gifts. No? Prophetic powers is speaking the very words of God. All mysteries and knowledge being a walking encyclopedia of the divine. Sabi doon, mountain moving faith. The kind of trust in God that sees the impossible happen. No, di ba? Meron mga talagang dito pa lang, yung pipilay-pilay, pwede lang pagalingin. Di ba? Yung may sakit, yung lumpo, napapalakad. Yung may sakit, automatically, pinagaling na kaagad. Pero kung walang pag-ibig, wala pa rin. So ito yung mga great requirements, kinakailangan. Ang lahat ng ating ginagawa is motivated by love. No? Amen. Yung iyong mukha na parang laging nakasimango, baguhin mo na yon. Kaya mo naman baguhin yun eh. Hindi naman si Lord na magbabago sa'yo, ngumiti ka. No, ikaw yun. Gagawin, sabi nga ni Pastor Wilson, gawin mo ng alas 3. Kasi yung 3 nakaganon. Ano nakaganon? Naka-smile. Ganon pala. Ayun, ganon. Number 3, di ba? Hindi nga naman 4 kasi ang 4. Diba? Ganun ang 4. So, kailangan number 3 daw. Kailangan always is Alas mind. 3. No? Ngayon ko lang nakita yung palang ngiti. 3. So, we need to always smile. Pagtanan natin yung mga mukhang, ano ba sinasabi lagi na ano? Ano ba yung laging binabanggit ni Pastor Ed na Jurassic? Ayun. Yun, wala nang Jurassic face tayo, di ba? So, kailangan lagi tayong nakangiti na kahit para isipin mo lagi ang kabutihan ng Panginoon. Isipin mo lagi yung positive thinking na ako ay magaling na, ako ay pinaganda na, ako ay pinayaman na ng Panginoon, at ako ay meron ng pag-ibig. Yung dati kong may hatred, hindi na hatred, kundi love na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi, love one another. If you do not love your brother, hindi ka patatawarin ng ating Diyos, amang nasa langit. So you need to love your enemy. Mahalin mo ang iyong kapwa. Patawarin mo ang iyong kapwa para ikaw ay patawarin ng ating Diyos, amang nasa langit. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Are you there with me? Are you blessed? Amen. Amen. Knowledge without love is empty. Kahit na anong talino natin, kahit na anong kapangyarihan meron tayo, kahit na anong meron yan, itaamak sa superior na, kung wala pa rin ang pag-ibig, parang ang patingaw, na umaalingaw at pongre na tumatagin, parang ang latang walang laman. Nakita ba niya yung lata pag itinapon walang laman, maingay? Ganun walang laman. Pero pagka tayo may laman, na namomotivated ng pag-ibig, pinaka-the best yan. Amen? Amen. Amen. So, knowledge without love is empty. So, sabi nga doon, these are incredible things. Yet, Paul says that without love, the person holding these gifts, ang tindihan, dami niyang gifts, ano? Sabi ni Pablo, the person holding this gift is nothing. Not slightly less effective, not spiritually immature, nothing you can have most accurable, sabi nga, theology in the world and still be spiritual. Zero.
in the world. So, knowledge without love produces a puffed-up heart. Amen ba? Di ba? Minsan, di ba? Yung lagi binibigyan ng example, di ba? Yung tao na madaling magalit. Kaya nga pop-up eh. Ang ina-example yung parang popcorn. Lutuin mo yung kapoy, malagay sa kawali. Pag nainitan, pumuputok. Di ba? Nagpuputukan. So, yun yung mga Kristiyano na pagka naroon, nag-iinit ka agad, pumuputok. Di ba? Yung example na ang laging sinasabi na yung popcorn, na pagka nainitan, pumuputok. Hindi na tayo yun. Na pagka tayo mga Kristiyano, nasagi ang iyong ego, na rin naggagaganon ka na. At ang mukha hindi na maipinta. Love your neighbor. Amen? Love your neighbor as you love yourself. So doon, ang sabi doon, it creates cliques and gatekeepers rather than servants. We must need to be a servant who is always humble, who is always kneel. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, God resists the proud and give grace to the humble. Amen? So doon, sabi doon, God doesn't measure our love by the size of our brains. Hindi measure ang ating pag-isa sa size ng ating mga nalalaman, but by the reach of our hearts, yung ating puso. And number 3, sacrifice without love is empty. Ibigay mo man daw ang iyong sarili, wala pa rin. Basahin natin ang verse 3. Ang sabi doon, if I give all I have, lahat ng meron ka, kahit ito'y ibigay, and I deliver up my body to be burned, kahit ibigay mo rin ang iyong katawan para masunog, but I have not love, I gain nothing. Imagine, ibinigay mo na nga lahat eh. Ang iyong buong kayamanan, pati na ang iyong sarili, pero kung wala ka palang pag-ibig, wala pa rin. Ang tindi, di ba? Biro mo, nagpapakahirap ka na sa gawain ng Panginoon. Ikaw na lahat ang gumagawa. Kinakalagkad mo na ang lamesa. Itinutulak mo, ikaw lahat ang gumagawa. Pero wala pa rin pala yun. Dahil walang pag-ibig. Ginagawa mo lang yun as a superior. So what we need to do, gawin natin, magtulungan, and motivated with love, the best yun. Diba? Ganyan ang 3 p.m. Kaya nga, God multiply us. 1 At kung meron p.m. pa rin na hindi ganon, sige, palakpakan ninyo mga 3 p.m. Diba? 1 p.m. Ay, sorry! 1 p.m. Nasa isip ko, 1 to 3. Alas 3. 1 p.m. 1 to 3 na lang para magkasama, di ba? Ang service na 1 to 3. So, yan, di ba? So, ganun. At kung hindi pa rin yung ating mukha ay lagi pa rin nakasibangon, pagtan na lang natin yung lagi nakangiti mas maganda. Pakita mo, may in love yung mga katabi mo. Tapos kanung una, sabi niya, ayaw ko yun kasi lagi na lang nakasimango. Para ba lagi akong sinisimangutan. Pero pagka iniba mo na, nag-smile ka na ngayon, sasabihin, ay, ang bait-bait na niya. Mag-ano na siya. Wala na siyang katatakutan na hindi umaten. Bakit? Kasi yung kanyang nakikita na nakasimangot lagi, ngayon yung nakangiti na. Bakit? Motivated by love. Amen? Palakpakan natin ang bawat isa. We are motivated by love. No? Gagawin natin ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig. Hindi yung gagawin natin dahil I want ako. Ako na, ay si ako. Diba? Ako lahat ang gumagawa. So, sometimes nagiging man's pleaser. But we need to please God. Kaya nga sabi ni Pablo, I'm here to please God, not to please men. Amen? Pagkain ng mindsetting mo, gagawin mo ang lahat ng bagay to give glory sa ating Panginoon. Palakpakan natin bawat isa. So, ano yung number 3? Sacrifice without love is empty. Amen. So dito, Paul says not necessary, it is possible to do the right things to do the wrong reasons. No? We can serve because we want to be needed. We can give because we want to feel superior. Ipamibigay ko na to. Sige, bigay ng bigay. Because we want to be superior. So doon, ang sabi doon, sabi doon, we can even suffer to prove how holy we are. We can even suffer to prove how holy we are, but
If the engine isn't love, the gas tank is empty. Nakita niyo? Ang sabi doon, we can prove how holy we are, but if the engine isn't love, the gas tank is still empty. No, Amen. wala pa rin pag-ibig. No? Doing good can sometimes be a way of avoiding being loving. Loving is messy and requires a relationship. Simply writing a check or fulfilling a duty of often easier. God is looking for the motive of heart. Di ba? Pagka ating ginagawa, we need to have right motives, not wrong motives. Kasi yung iba, ginagawa dahil I want to be me. Nakuha ninyo yun? Instead na helping each other, yung mag-glory. Minsan kasi, huwag natin kukuhain ng glory dito kasi sa langit, hindi na may bibigyan glory na kuha na sa lupa. So, what we need to do, whatever we do it with love, motivated by love, and always give glory sa ating Panginoon. So, ganyan ang kayo sumagot. 1 p.m. So, sige, yan. So, sabi naman doon, di ba sabi nga sabi sa 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. The phrase obedience is better than sacrifice originates from 1 Samuel 15:22 in the Bible, where the prophet Samuel rebukes King Saul for failing to follow God's command fully. It signifies that God places higher value and compliance with His instruction and devoted heart from than an outward rituals, gifts, or religious performance. Alam ba ninyo na, di ba tayo minsan ay nakakapagkinig tayo ng mga nagpipreach, minsan yung nagseshare, di ba? Minsan merong mga kasalumuha diyan sa lansangan, no? Sa karsada, katulad ng aking nabanggit kanina, no? Minsan merong magtotok sa iyong harapan. You just pulutin nyo ang mabuti. Kung kinakala nyo na hindi mo, just resist. Huwag natin marunong pa sa pang tumatayo, di ba? Yun kasi giving respect. Because it's quoting the Word of God. So, kung nire-resist ng iyong spirit ang sinasabi, you just kaya meron tayo sa pulutin ng mabuti, ang masama ay iwaksi. Di ba? So alam natin at yung ating espiritu, we have discerning spirit. We know what is right and what is wrong. Alam natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga if we are rooted with the Word of God, hindi tayo malilihis. Hindi tayo yung kahit sabihin mo merong medyo mali ang sinasabi ng isang preacher. Alam natin yun. But we need to respect siya na ginamit ng Panginoon. Kung yun ang kanyang paniniwala, just leave it to God. Amen? So, dito pagka tayo rooted, kaya nga sinabi sa tanong, we need to be rooted and grounded in love. Pagka tayo rooted, nag-grounded tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, siya'y nananalaytay sa ating puso. Ang salita ng Panginoon at ang Diyos ay iisa. Iisa ang salita ng Panginoon at siya. Siya ay nag-dwell sa iyo at sa akin. So, sino ba ang dapat mag-manifest sa ating buhay? Ang ating Panginoon. Kaya hindi na tayo pwedeng maligaw. Hindi na tayo pwedeng makuha. Bakit? We are rooted and grounded in love. Amen? So, ito we need to, kaya nga sinabi nito yung ating sacrifice without love is empty. So, kinakailangan lahat tayo, yung ating paglilingkod, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. We need to offer our life to serving the Lord, but we need to motivate it with love. Amen? So, if we motivate whatever we do sa ating Panginoon with love, hindi mawawala ng kabuluhan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit? It is motivated with the love that comes from the Lord. And if your serving is motivated by the love that comes from the Lord, masaya ka na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hindi ka magko-complain. Bakit? May pag-ibig ang ginagawa mong pagsayaw sa Panginoon. May pag-ibig ang ginagawa mong pagkanta sa Panginoon. May pag-ibig ang ginagawa kahit sakang-sakang ang iyong paa. Minsan sasaliwa, di ba? Minsan nga pagka kumanta ka, hindi malaman kung saan. Naalala ko nga kayo mag-special number doon Meron pa sulok, meron pa urong. So kahit ang boses may basta ikay kumakanta na may pag-ibig sa Panginoon,
mahalaga yan sa ating Panginoon. Sumasayo ka na may pag-ibig sa Panginoon, mahalaga yan. Kumakanta ka, nagdatrap ka, kahit na anong ginagawa, basta ginagawa mo para sa Panginoon na merong pag-ibig, mahalaga yan sa ating Panginoon. Palampakan ang buhay ng bawat isa. So doon, ang una natin ay kinakailangan daw natin yung ating ang lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, yung great requirement ay kinakailangan motivated ng pag-ibig. Hello, number 1. Number 2 is knowledge. Kinakailangan yung knowledge natin is motivated with love. And yung ating pagsasacrifice sa ating Panginoon must be motivated with love. So dito, kaya nga ang sabi sa 1 Corinthians 13:13, ang sabi doon, and now, these three remain faith, hope, and love, but the greatest is love. So sabi nga doon, ang pinaka-the best, ang pinaka-greatest doon, walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya nga, whatever we do, do it for God's glory. Whatever we do it with love. Amen? At yung katulad sabi ko, smile. No? Have joy in our heart. Because the joy of the Lord is our strength. And our strength is come only from the Lord. Palakpakan natin ang bawat. So, tinatawagan ko music team. Our conclusion and prayer, church, we can be a busy church, we can be a knowledgeable church, we can even be a generous church. But if we are not loving church, we are simply a social club with an expensive hobby. No? Love is the most excellent way. It is the only thing that will last when we finally stand before God. Tumayo ang lahat. Hallelujah. Sige, let's sing Katapatan.